Yo mga par, so yun, good day. So ito nga pala, kasama ko nga pala si Anton at pupunta nga pala kami sa may Food Panda at mag-a-apply kami. So ayun, nandito nga pala kami sa may Shell, tapat lang ng Heritage Hotel. Sa may Pasay nga pala to mga para, no. At syempre, maaga-aga pa naman bago kami pumunta ng Food Panda. Pupunta muna kami ng Diwata Pares para matikman namin, ano. So wala nang patumpik-tumpik pa mga par, let's go. Biyahin na natin yan at matikman na natin kaagad yan, ano. At syempre, ngayon nandito na nga kami at wala masyadong pila mga par, maswerte tayo dahil maaga-aga pa. So ang oras nga pala niyan mga par ay alas 6 ng umaga. So yan, at wala pang pila. Kung mapapansin mo sa mga ibang mga vlogger, napakahaba ng pila dyan. Kaya naman maswerte kami dyan mga par, ano. So ito, tamang walking kami dyan habang naglalakad, ano. Syempre, paglalakad namin na yan, may kasama excited dahil first time lang namin itong matitikman at mahuhusgahan na namin to. At ayan nga pala yung mga nadaanan namin, ano. Shoutout sa inyong lahat. Kamusta kaya yung food trip nyo? Masaya ba kayo? At di ba kayo disappointed? Syempre, dun pa lang natin malalaman. Di natin malalaman nyo pag hindi natin natikman, ano? Alright! At nandito na nga kami mga para, no? Sa taon nakikita nyo, ang daming kumakain pa rin, ano? Pero maaga pa kasi, kaya medyo konti pa yan kung tutusin. So, nandito na nga kami sa may cashier nila. Pero ayan, wala pang at available nga pala yung Gcash payment sa kanila mga para. At syempre, after nyo magbayad sa kanila, may bibigay siyang stub. So, ayan, hawak-hawak ni sir or madam. Yung stub kasi na yan mga para maklaim mo yung soft drink. At ayan na nga mga para, nakapila na kami at pipili ka nga lang pala dyan kung anong gusto mong piliin dyan, no? Para makapili ka na, no? So, ayan, after mong makapili dyan mga par, diretso ka na dun sa may sabawan para magkasabaw syempre mga par. So yun nga pala mga par, FYI may mga toka-toka sila dito. At FYI mga par, overload pares nga pala ang in-order namin, only sabaw at only rice. Yung soft drinks lang ang hindi syempre, pero kaya nga meron silang stock. Pagkatapos ko ang humingi ng sabaw mga par, naghanap po na kami ng pwesto dahil isa lang ang aking kamay dyan at mahawak kong cellphone. So tsaka ako binalikan yung kanin. At pagkatapos ko naman sa kanin, syempre sinunod ko naman yung soft drinks. So bibigay ko na nga itong sub natin kay kuya at bibigyan niya na ako ng soft drinks, ano, at pupeso na tayo. At syempre kakain na tayo mga para. Ito nga pala ang ating order. Balik nga tayo sa food trip natin mga par. So yun, hinahalo na natin yan at titikman na natin yan. Alright, so yun, kitang-kita nyo naman yung mukha kung gaano kagutom na yan mga par. At sa mga oras na to mga par, sinisipat ko nga pala si Diwata dyan dahil lumabas na siya at kakagising lang niya. At pinag-uusapan namin yan doon kung magpapapicture na ba kami, kaso kumakain pa kami at sabi ko mamaya na. Baka kasi biglang lumapit sa akin si Diwata, magpapicture din sa akin. Baliw, assuming na pangit. Nya. Alright mga par, so yun, masarap ng food trip natin dito. Pero dahil sa gutom tayo, kaya siguro ganun. Pero ito nga, naubusan natin yan. At kahit pa paano ay nabusog naman tayo. At ito nga pala mga par, one rice lang kami dyan. At syempre, alam nyo na yun kung bakit, ano. Anyway mga par, natay nga namin na lumabas dito si Diwata. Diyan kasi siya natutulog yung kanyang pwesto. So yun nga pala yung mga lutuan niya. At ayan nga pala yung kanyang mga dine-in, no. Ang daming soft drinks na. Tapos dito yung kanto niya. At papasok ka, may malaking parking dyan. So tara, lakad-lakad muna tayo dito sa kanyang pwesto. Napakalaki nga naman mga para, no. Tignan mo naman, parang naglalakad na mayor lang dyan, no. Guwapo, no. Naglalakad nga pala ako dyan at titignan natin yung mga lutuan nila. Ang dami nilang niluluto dyan. So dito marami tayong nakita dito. Napakaganda talaga dito. Dahil sa kung iisipin na hindi na lang basta-basta paresan lang isang Diwata Pares, ano mga par. Grabe na mga kumakain dyan talaga naman. At sana ay mabusog po kayo, ano. So ayun nga mga par, libot-libot lang tayo dyan at pinakita lang natin kung ano kalaki yung kanyang pwesto. At nakita ko na nga pala si Diwata. Kaya lang napansin ko parang may mali, hindi siya gumagalaw. Kaya naman ito, ginamitan ko siya ng mahika. So ayan, in 3, 2, 1, naggagalaw ka na. Diwata! Ayan na, si Diwata, no, naglalakad na siya. At ito, this time mga para, ayan, nagpapasahod siya niyan. So sundan natin siya, no. Ganyan pala siyang mga pasahod niya, arawan mga staff niya. At dito nga mga parang napansin ko, parang hindi maganda yung mood ni Diwata, ano. Kuya, ano yun? May ano kayo mag-video. Okay. This time nga mga pare, naintindihan ko si Diwata dahil nga sa gusto niya ng privacy at dahil sa money involved nga mga para, no. So this time nga mga pare, dinudumog na siya ng mga kanyang staff. So nagpapasahod nga kasi siya. At balita ko nga mga par, dahil kaya masama ang mood ni Diwata dyan dahil nagkakaroon nga rin ng kupitan. So ayun nga mga staff dyan, wag po natin gawin yun dahil kung hindi dahil kay Diwata wala kayong trabaho, ano. Dahil mas masaya sa puso kapag nagtatrabaho ka ng patas, ano. Diba tama ba ako mga par?
syempre. So yun nga mga par, nakikita ko dyan si Diwata habang inaantay namin siya lumabas. Dahil gusto ko nga magpa-picture sa kanya. Ang kaso nga lang, wala na tayong oras dahil pupunta nga kami ng Food Panda. Mag-a-apply nga kami mga par. So yun, sad na naman si Parico. Pero okay lang yan. Na-videoan naman natin siya, no? Okay lang at nakita na natin siya. Wala naman problema yun kung hindi tayo makapagpa-picture sa kanya. So tara, let's go at pumunta na nga tayo ng Food Panda. Let's go, maging panda na tayo mga par. Let's go! Maya-maya pa nga mga par, nandito na kami sa may parking lot sa may seaside. At dito nga muna kami nagpahinga dahil ang call time mga par is 10 AM. At maaga pa nga that time mga par, no? So habang nag-aantay nga kami, nakita ako mayroong mga isda. Ang galing, ang lalaki na nila. Dati maliliit lang yan eh. Tsaka ang galing oh, galing nilang lumangoy para sila mga isda. Dahil nga sa mahaba-haba pa ang oras na pag-aantay namin, naisip mo na kami umidlip sana. Kaso nga lang, ang init na at wala lang kaming mahihigaan pa. So ang oras nga pala ngayon mga paris 8:31 AM na. At ang gwapo nga naman ang nasa wallpaper, ano. Syempre pagpatay ng screen, gwapo rin nung nagbibideo. Panis. So yun nga mga par, ito yung nga pala yung place at likod ng parking lot. Ayan, at medyo konti pa yan ha. Wala pa yung mamaya, sobrang dami na kasi mamaya. Makikita nyo naman. At nga pala, bagsak nga pala si tropa, si Anton. So yun nga, bagsak, wala. Syempre dahil galing pa kami biyahe niyan at wala pa kaming tulog, ano. So yun, habang nag-aantay nga kami, nagmuni-muni muna ako dyan mga par. Grabe naman, oh. Parang nasa dagat lang yung beach. Pero dito mga par, tanaw nga pala yung Dolomite Beach. Ayun, oh, kung makikita nyo, tinuturo ko na, ayan, oh. Ganon, dun kalayo at ganyang kalawak. Ayan, oh, yung puti na yan, yung Dolomite Beach. So ito na nga, nandito na kami at nagkagulo na at nag-aantay na kami tawagan ng mga pangalan namin dahil mga sa gusto na namin makapasok sa loob dahil sa init mga par, ano. At kung nakikita nyo naman mga par, ang dami namin dyan. Grabe yung init, para kami mga pinipritong gwapo. Alright, diba? At dito nga mga par, nagpasya akong umakyat sa loob para maantay ko kung tatawagin kami at eto na nga. Magtatawag na ako. Ganito po, pagpasok nyo, pila muna po tayo dito sa main station. Una namin tatawagin yung first 300 kasi yun lang po ma-accommodate dun muna sa loob. Narinig nyo naman siguro mga par, ano, first 300 muna ang papapasukin nila dyan. So nasa listahan ako, 112 kasi ako. At sa mga oras na to mga par, lahat kami gusto nang makapasok, ano, pero kailangan kasi isa-isa muna at para organize. Kaso nga lang hindi namin naasahan na ganito pala ang pag-apply kay Food Panda. Pero hindi naman sa pagkakumpara ko sa iba, pero parang ganun na nga. Kasi naman mga par, hindi ko inaasahan na magiging ganito pala yung magiging senaryo ng pag-apply kay Panda. Kasi first time nila magpa-walk-in process sa pag-apply mga par. Kasi po, may mga opisina. Sa part na to mga par, pinapababa nila kami kasi nga lahat ng tao umakyat na, crowded na sa taas. Dahil nga kasi sa sobrang init, hindi mo naman masisisi ang isang tao na sumilong, hindi ba? Kasi nga ang hat ko ay mainit. So yun, medyo nakaka-disappoint lang kasi mga par, yung naging process nila. Pero syempre, kung ano yung utos nila, sundin na lang natin kasi nga gusto lang din naman nila maging maayos yung proseso sa pag-apply kay Panda. Pero kahit na ganun pa man, kailangan na lang natin ngumiti para makalimutan yung pagod at antok. Kasi naman mga par, sa akin ayos lang naman tong proseso na ganito. Pero iniisip ko kasi paano yung mga matatanda dyan, kasi may nakita ko may mga mas matatanda pa dyan sa akin eh. Kasi nga mga par, walang masisulungan talaga kundi dun lang sa may paakyat ng hagdan nila. Kasi nga mga par, kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Di ba nga, kung magsisikap ka sa iyong buhay, kung pipilit mong lalampasan ng mga pagsubok sa iyong buhay, lahat ay titiisin mo para maabot lang ang iyong mga pangarap at tiyak na ikaw ay magtatagumpay balang araw. Kaya naman saludo ako sa lahat ng mga nagsusumika para mairaos ang buhay sa araw-araw. Kaya naman mga par, huwag tayo mawawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy lang sa ating mga pangarap dahil libre lang naman yan at walang bayad. Christian Christian Carl, okay? Hindi. Christian Ano po? Rojas. Rojas. Same name kasi. Rojas pala. O, di ba mga par? Akala ko kasi ako na. Yung pala pangalan ko lang. So, iba pala yung apelido. Assuming. Anyway mga par, nilipat nga kami dito sa likod para mas maging maayos yung pagtatawag nila ng mga pangalan. This time nakakagana nung marinig ko ang pinakamagandang balita. Yung mga nandito, ito yung una kong papapakita.
pasukin, ha? Samahan niya, John Para bigyan nyo daan pare. Christian Carloque, Pare padanin nyo. John Anthony Cafe. O di ba mga par, nakakatuwa kapag narinig mo yung pangalan mo sa ganung paraan, di ba? So dito, nag-aantay na lang kami na papasukin kami at lahat muna ipapapasukin lahat ng mga tatawagin. Nasa may likod kami ng building nila. So panibagong pila to. Hindi namin alam kung saan kami papadaanin. Ayan na sinasabi ko. Ang saya-saya magpuntan. Autograph! Kapit-kapit! Baka may sumingit! Kapit-kapit sa mga singit. Woo! Minsan talaga kailangan mong idaan na lang sa tawa, sa ngiti, yung problema mo. Minsan nakakatulong din talaga yung pagiging abnormal, ano? Sa akin lang pala. Kami papasok na, dahil pumara sa labas. Oh, kapit-kapit! Kapit-kapit ah! Kapit! Kapit-kapit! Oh, kapit-kapit! Yes, papasok na kami. You applicant mo. Six, seven. Yes. Woo! Sa mga oras na to mga par, itong pila na to ay yung magge-generate kami ng QR code para ipasa yung mga requirements namin at may lalabas na Google Drive. Ipapasa mo lang naman yung professional driver's license mo o RCR at NBI at pati na rin yung TIN number mo. So yun lang naman at nandito na nga pala kami sa may help desk kung saan ipabibigyan ako ng QR code na may number at isang stop para sa may food na may kasama na rin tubig. So ito nga yun mga par. Meron silang Yum Burger. Saka tubig. Ito nga pala yung QR code na i-scan natin dito mga pa. After kung may scan yung QR code, yun may lalabas sa Google Drive tapos dun mo isasend yung mga requirements mo. So yun lang. At shoutout sa'yo Pops na taga Bulacan din. Sa may Balagtas Bulacan nga pala siya. At syempre Joyride din siya ano. Oh baka may magtanong dyan kung deactivated ako ha. Hindi po ha. Baka lang naman maisip nyo lang naman. Inunahan ko na kagad kayo syempre mga para no. So yun nga mga parang dito na kami sa loob at pila nga pala to. At pasigzag nga pala ang flow ng pila natin na to mga par. At dito organized na ang lahat mga para no. At dahil parehas kaming antok na yan ton, kailangan natin ng pampagising. Ito dahil na ton. Panda. Panda to. Antok. Nasa may front row na nga kami ng mga oras na to mga para at nasa harap na namin yung mga ini-interview nila. At ang susunod. Requirements, dito ko na lang i-check yung driver's license, ORCR. This time mga par nagkaroon ng technical error kaya nagkaroon sila ng emergency meeting. Pero saglit lang naman mga par. At syempre matapos ang ilang segundo at minuto, oras, eto na hawak na namin ang aming uniform at kami tapos na. Kaya naman napauwi kami mga par. Nagkaroon ng aberya at naplat ang aking gulong. Mabuti na lang at meron lang din dito sa malapit na vulcanizing shop. At ayan si tatay ang gumagawa. Mabait naman si tatay, hindi ako tinaga. Sinabi niya nasira lang ang aking pito pero ayun inayos niya ulit at okay na. At hindi sa kalayuan mga pare nakaramdam kami ng antok ni Anton kaya naman nagpahinga muna kami dito sa may Mandaluyong banda. So ayan ito kami at pupwesto dyan kami muna matutulog mga par. Magpahinga kung kinakailangan, wag ipilit para hindi habang buhay mamahinga. O diba mga par, harap ka lang ng mas safe na lugar at para makaidip ka lang ng saglit at pwede ka na ulit makabiyahe, hindi ba? Okay yun. Abay syempre po. At dito nga maghanap na ako ng pwesto ko at
at makakaidlip na nga. At ganito pala ang pakaramdam ng inaantok na guwapo. Baka pariko yan. At syempre, hihiga tayo para mas komportable, di ba? Mas masarap ang tulog natin yan, mga par. Makalipas nga ang 3 oras, mga par, ayan, nagising na ulit. Okay na ulit, babiyahe na ulit, uuwi na ulit, at chargeable na ulit, mga par. Syempre, kailangan natin yun para safe tayo makauwi. Kasi may mga nag-aantay sa ating pamilya natin, no? So, yun, let's go. At uuwi na nga tayo, mga par. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung umabot ka hanggang dito, wag mo kakalimutan i-like, i-hit ang notification bell, at i-click mo na rin yung subscribe button o kaya naman yung follow button natin dyan, ano? Maraming salamat sa panonood nyo. Pare kayo mga vlog. Lagi nagpapaalala, mag-iingat ka palagi. May nag-aantay sa iyong pamilya. Alright, ride safe. Paalam.